Paalala naman ng NBI sa mga nalokong investor o mamumuhunan ng Aman Futures Group, hindi raw ura-urad ang may babalik sa mga biktima ang ipinuhunan nila sa naturang kumpanya kahit nadakip na si Manuel Amalillo. Mula sa lungsod ng Pagadian, nakatutok si Julio Segovia. Islamic holiday ngayon kaya walang pasok sa mga opisina ng gobyerno sa Pagadian City. Pero inulan pa rin ang tawag ng complainants ng Aman Futures Investment Scam ang tanggapan ng NBI dito. Isang araw matapos maaresto sa Kota Kinabalu, Malaysia ang founder na si Manuel Amalillo. Una nagtatanong, kino-confirm kung talagang totoo. Sabi ko naman na totoo yan. At kukunin nga doon sa Malaysia. Ngayon, ang sunod na tanong, yung the usual na tanong is, makaka-recover na ba? Isa si Daniel Obena sa higit 11,000 taong nagsampa ng reklamo laban sa grupo ni Amalillo dito sa Pagadian. Nabuhayan daw siya ng loob ng mabalitaang nadakip ang umano'y nasa likod ng 12 billion peso investment scam. Dahil sa investment scam, naibenta raw niya ang lupang sinasaka, pati bahay nga raw nila isinangla rin. Sinong di magalit? Yung diyan kukuha ng hanap buhay. Paano din ang pamilya namin? Maliit pa yung mga anak. Sa Lawag City naman, natuwa rin ang ilang investors ng Aman Futures sa pagkakahuli kay Amalillo. Umaasa silang mababawi ang milyong-milyong pisong kanilang ininvest. Pero ayon sa NBI, hindi ura-uradang makukuha ng mga investor ang pera nila. Kung meron mang mga assets na ma-recover, ay hindi hawak ng NBI yung disposition kung ibibigay ba sa complainants o hindi. Kasi palagay ko, it's deposition na ngayon ng korte. Sa pagkakaaresto ni Amalillo, posibleng madagdagan pa raw ang mga taong sasampahan ng kaso sa scam na ito. Hindi pa tiyak ng NBI Pagadian kung dadalhin si Amalillo dito matapos ma-deport mula Malaysia. Mula sa Pagadian City, Julio Segovia, nakatutok 24 oras.